Maraming sundalo ang nakatayo sa mga lansangan ng squatter, habang may isang lalaking naglalakad kasama ng ilang sundalo. Sinasabi ng lalaki na ipinaalam sa kanila na naisagawa na ng mga bantay ang utos. Si Vorden, na may hawak na watawat, ay lumingon sa kanya at nagtanong, naharangan na ba ang lahat ng daanan? Sumagot ang lalaki, "Siyempre, ginawa namin ang lahat ng aming makakaya." Nagtanong si Vorden, sabi niya ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya, pero bakit niya hinayaan na mangyari ito? Ibig niyang sabihin, nalaman ito ng Count. Ang lalaki, na mukhang nag-aalala, ay nagsabi na wala siyang may dahilan. Si One-Armed Jack ay isang talentadong tao. Pinahinto siya ni Vorden sa pamamagitan ng pag-ubo at pagtingin sa kanya. Tiningnan siya ng lalaki at nagtaka, sino ito? Paanong ang isang kabalyero ay maraming alam sa sitwasyon sa mga squatter ng lungsod? Sinabi niya, pero gayunpaman, dahil narito na siya, masaya ako na ang cancer ng Sora ay masisira na. Tiningnan siya ni Vorden at naisip na ang cancer ay siya. Paanong ang isang boss sa squatter ay mapamamahalaan ng ganoong kalaking sistema? Siya ang nagpapatakbo sa lahat, at nagdadahilan na siya ang mayor. Malinaw na, ito ay usapin ng malaking kickbacks. Gaya ng nakikita ng mga kumakain ng karne, ito ang paraan kung paano lumalabas ang mga tumatanggap ng suhol. Nagtanong ang mayor, sino ang papasok sa loob? Espesyal na nagpadala ang pamilyang Bazid ng isang kabalyero dito. Tumahimik siya at sinabi ni Vorden na, nandito na siya. Napansin nila ang silhouette ni Vlad na naglalakad patungo sa kanila at sinabi niya, nandoon siya. Nagulat ang mayor at nagtanong kung siya ay mag-isa. Tinawag niya si Vorden at malakas na nagsabi baka may mangyaring masama sa kanya. Tinipon niya ang lahat ng bantay, mas mabuting ipagkatiwala ito sa kanila. Tumalikod si Vorden sa kanya at sinabi na, hindi iyon mangyayari. Napahiya ang mayor at nagtanong, bakit siya tumatanggi? Tumingin si Vorden na may seryosong ekspresyon at naisip, dahil ibinigay ni Joseph ang lahat ng kanyang lakas dito. Ito ang opisyal na debut ni Vlad. Pagkaraan ng ilang sandali, tahimik na nagtanong si Vorden, sigurado ba siyang kaya niya ito? Baka kailangan niyang kumuha ng ilang sundalo. Narinig niyang mahigit 50 tao ang nandoon. Kung masaktan siya, hindi niya mailigtas ang sarili niya kay Joseph. Si Vlad, na may kalmadong mukha, ay tahimik na nagsabi na, kahit masaktan siya, sisiguraduhin niyang hindi siya masasaktan. Si Vorden, na may bahagyang nag-aalalang mukha, ay tahimik na nagsabi na, sinabi niyang hindi niya ito papayagan. Hindi pinansin ni Vlad ang sinabi niya at tumingin sa gusaling nasa harapan niya. Pareho silang nakatayo at walang sinasabi habang pinapanood ito. Napansin ni Vorden na siya ay napakaseryoso, napabuntong hininga ng hindi nasisiyahan at nagtanong, nangangako ba siya sa kanya? Inabot niya sa kanya ang watawat at sinabi na, hiniling ni Joseph na ibigay ito sa kanya sa harap ng lahat. At ngayon, maaari na silang magsimula. Kinuha ni Vlad ang watawat at sumang-ayon dito. Bigla niyang itinaas ang watawat at inilubog ito sa lupa na may malakas na tunog. Nagbukas ang watawat at nakita roon ang dalawang sagisag. Nagulat ang mga sundalo nang mapansin ito at isa sa kanila ang nagtanong, ito ba ay isang watawat? Akala ko'y nakalimutan na ng lahat ang tradisyong ito. Nagtanong ang ibang sundalo, sino siya at paano niya ito nakuha sa ganoong murang edad. Narinig niyang personal na ipinadala ni Count Bazid ang kabalyerong ito. Nakatayo pa rin si Vlad, nakatingin sa gusali sa harapan niya na may seryosong mukha at naisip, ngayon, ito na ang kanyang lupain. Sa ilalim ng marangal na mga pangalan na kumikilala sa kanya, binuksan ni Vorden ang balumbon, pagkatapos ay galit at malakas na sinabi kay One-Armed Jack na dapat siyang pakinggan. Nilabag niya ang mga alituntunin at batas ng pamilyang Bazid at kinuha ang buhay ng mga tao. Kaya naman, si Peter Bazid, ang karapat-dapat na may-ari ng Sora, ay hindi na kayang tiisin ang kanyang mga kasalanan at nagpadala ng isang pinagkakatiwalaan. Ang lahat ng karapatan na mayroon siya ay ginagarantiyahan niya at ng simbahan ng pananampalataya. Dapat agad na buksan ni One-Armed Jack at ng kanyang mga kasabwat ang pinto at papasukin ang kanyang pinagkakatiwalaan. Pagkatapos niyang sabihin ito, agad na isinaksak ng mga sundalo ang kanilang mga sandata sa lupa. Nagsimula silang magsabing, Bazid, ng malakas at ang mga bandido na nasa gusali ay nag-alala sa nangyayari.
Malakas na sinabi ng mga sundalo na, pinuprotektahan ng Diyos ang sugo at dapat niyang patayin si One-Armed Jack. Nakatayo pa rin silang lahat at naghihintay na kumilos ang mga bandido. Isinara ni Warden ang balumbon at sinabi na, ngayon ay mayroon na siyang karapatan at mga tao. Dapat siyang kumilos ng walang pag-aalinlangan. Inilabas ni Vlad ang espada mula sa kaluban at nagpasalamat dito. Nakatayo siya na may hawak na espada sa harap ng gusali at sinabi ni Warden na dapat siyang maging maingat. Sumang-ayon siya sa kanya at patuloy na naghihintay, nakatayo pa rin. Sinabi ng boses, marahil ay naghahanda siya ngayon. Dapat niyang palawakin ang larangan ng paningin. Maaari itong dumating mula sa kahit saan. Ang laban na ito ay magiging ganap na naiiba sa lahat ng mga nasamahan niya sa ngayon. Isa sa mga pangunahing kaalaman sa labanan ay ang pagkakaroon ng inisyatiba at paglalaan ng oras upang pag-isipan ito. Kung hindi niya dinala si Gordon, buhay pa ba sana si George ngayon? O kung hindi siya tinakot ni One-Armed Jack, marahil ay hindi niya kailangang tawagin si Gordon. Ginugulo siya ng maraming kaisipan kung ano ang maaaring nangyari. Sa huli, mayroon lamang 100 palabas. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Isang napakalakas na enerhiya ang lumabas mula sa kanya at naisip niya na dapat niyang patayin si One-Armed Jack. Nagbigay siya ng napakalakas na atake at ang enerhiya na inilabas niya ay tumama sa gusali na labis na ikinagulat ng mga bandido sa loob. Sinanggalang nila ng kanilang sarili ang mga debris at sumigaw sa sakit. Ang mga piraso na ito ay tumama sa mga bandido at malakas silang sumigaw sa sakit. Pagkatapos nito, dumaan si Vlad sa butas na ginawa niya at nakita ang mga sugatang lalaki na tumayo pagkatapos ng nangyari. Naglakad siya na may espada sa kanyang kamay at naisip, ang mundo ni Jack ay nilalamon siya. Kaya kailangan nating wakasan ito, dito at ngayon. Kailangan nating sirain ang magulong koneksyon na ito at magpatuloy. Tumigil siya at sinabi, ako si Vlad mula sa Sora, autorisadong fiduciary at legal na tagapaghiganti. Patuloy siyang naglakad sa loob upang wakasan ang labanan. Itinaas niya ang kanyang espada, malakas na tinawag si One-Armed Jack at sinabi na, nagbalik na siya. Laking gulat ni One-Armed Jack nang marinig ang kanyang boses at nakilala siya. Pagkatapos nito, tumayo siya mula sa silya kung saan siya nakaupo dati. Nagsimula siyang tumawa na may malawak na ngiti at inabot ang kanyang kamay patungo sa kanyang mukha. Naisip niya, siya ba ang dumating upang kunin ang kanyang kaluluwa? Sumisikat na bituin. Itinutok ng isa sa mga bandido ang isang espada sa kanya at malakas na sinabi, dapat nating patayin siya. Sabay-sabay silang tumakbo patungo kay Vlad, at si Vlad ay sumugod din at inihampas ang kanyang espada. Napakalakas ang kanyang atake at naitulak ang ilang lalaki pabalik. Labis na ikinagulat ng mga lalaki na sumubok na umatake sa kanya ang kanyang puwersa sa pagsugod. Mabilis na tumakbo si Vlad sa gitna ng maraming tao at tinalo sila sa mabilis na pag-atake. Isa sa mga bandido ang umatake sa kanya mula sa likuran at malakas na sinabi, dapat siyang mamatay. Napansin ito ni Vlad, mabilis siyang lumingon at pinutol ang ulo sa isang. Napakabilis na pag-atake gamit ang kanyang espada. Labis na nagulat ang iba sa paraan ng kanyang pakikipaglaban at isa sa kanila ang nagtanong, ito ba ang taong kilala nila? Isang lalaking nakatayo sa dulo ng silid ang malakas na nagsabi na, huwag silang tumayo, kailangan nilang palibutan siya. Pagkatapos nito, agad na tumakbo ang mga bandido patungo sa kanya na may seryosong mukha at armas sa kanilang mga kamay. Nakatayo sila sa paligid niya at naghahanda na umatake mula sa iba't ibang panig. May isang malakas na nagtanong, ano ang ginagawa nila? Dapat silang umatake ng sabay-sabay kapag handa na sila. Labis na nag-alala ang mga bandido at naisip na, siya ay hindi kapanipaniwala na mahusay sa espada. Kung aatake sila ng hindi nag-iisip, papatayin lang sila. Si Vlad na may kalmadong mukha ay nagsabi na, hindi sila dapat mag-isip ng ganoon. Inihanda niya ang kanyang espada kung saan niya pinadaan ang kanyang enerhiya at sinabi na, ito ay dahil papatayin niya ang bawat isa sa kanila. Lumabas ang isang mahiwagang bakas sa lahat ng mga bandido na nakatayo sa paligid niya. Si Vlad, na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha, ay sumugod gamit ang kanyang enerhiya. Lahat sila ay malubhang nasugatan sa pag-atake na ito at nagsimula silang sumigaw ng napakalakas sa sakit. Ang mga natitirang bandido ay tumingin sa kanya at isa sa kanila ang nagtanong sa natatakot na boses, paano siya mapipigilan?
Isang lalaking nakatayo sa ikalawang palapag ang nagkaladkad ng isang kadena at malakas na sinabi na, dapat nilang ibagsak ang isang metal na lambat sa kanya. Inihagis nila ang isang kadena kay Vlad, na nakatayo sa unang palapag at napansin ito. Mabilis siyang tumakbo at umiwas sa lambat na ito. Patuloy siyang tumakbo, umiiwas sa lahat ng mga lambat na inihahagis sa kanya at isa sa mga bandido ang malakas na nagsabi na, dapat silang maghagis ng kung anuman sa kanya. Hindi nila siya pwedeng palampasin. Bakit ba ang bilis niya? Huminto si Vlad at pinanood ang mga bandido na nakatayo sa mga itaas na palapag. Malakas nilang sinabi na nagtatago siya sa likod ng haligi. Hindi raw siya maaabot mula rito. Isa sa kanila ang malakas na nagsabi na dapat na nila itong kalimutan at harangan na lang ang hagdan. Hindi na siya makakadaan. Dapat maghanda ang nasa itaas na palapag. Sa sandaling lumabas siya, dapat agad siyang hajisan ng mga kutsilyo. Si Vlad, na may kalmadong mukha, ay nag-isip na malaking problema ito. Masyadong delikado ang dumiretso sa kanila. Tiningnan niya ang grupo ng mga taong nakatayo malapit sa hagdan at isa sa mga bandido ang nagsabi na, kung naniniwala siya sa sarili niya, subukan daw niyang lumapit sa kanila. Patuloy siyang pinanood ni Vlad at nag-isip kung ano ang dapat niyang gawin. Hindi niya pwedeng gamitin ng tuloy-tuloy ang kanyang aura. Napansin niya ang isang cable na nakatali sa poste at ito ay nakakuha ng kanyang atensyon. Sinabi niya na lagi siyang inaaway ni Zemena. Lumingon siya na may ngiti at sinabi na napakabigat ng mga kurtina kaya mahirap maglakad. Ang sinabi niya ay nagdulot ng pagkalito sa mga bandidong ito. Pinutol ni Vlad ang cable sa isang hampas ng kanyang espada at ito ay nagsimulang bumagsak ng napakabilis sa sahig. Tumalon siya at sa tulong ng cable ay mabilis na umakyat sa itaas. Nalabis na ikinagulat ng lahat sa silid na ito. Pagkatapos noon, umikot siya sa cable at pinanood ang mga mukha ng mga nagulat na bandido. Tumalon siya papunta sa balkonahe na may hawak na espada at bumaba ng mahusay. Isa sa mga bandido ang malakas na nagsabi na lumipad lang siya rito. Kailangang kumilos ang mga lalaki sa unang palapag. Sinabi ni Vlad na nagulat siya. Yan lang ba ang kaya nilang gawin? Tumakbo siya ng napakabilis patungo sa grupo ng mga bandido at inihampas ang kanyang espada. Sumugod sila papunta kay Vlad at malakas na sinabi na dapat nila siyang dakpin. Isa sa mga bandido ang sumugod gamit ang espada, ngunit napakadali itong inilegan ni Vlad. Nalabis niyang ikinagulat, sumugod siya pabalik at pinatay ang lalaki. Sa pamamagitan ng kanyang mga hampas ng espada, natalo niya ang maraming bandido at malakas silang sumigaw sa sakit. Naisip niya na ang kanilang mga talam ng espada ay napakatalam, ngunit ang kanilang mga galaw ay napakabagal. Natalo pa ni Vlad ang isa pang bandido at naisip na ang kahoy na espada ni Sir Jaeger ay mas delikado. Bumantong hininga siya dahil medyo pagod na siya at tumingin sa ibaba. May narinig siyang tunog na nakakuha ng kanyang atensyon at lumingon siya sa gilid ng may pagtataka. Umiwas siya at isang palaso ang tumagos sa pader sa tabi ng kanyang ulo. Ang lalaking pamana sa kanya gamit ang pana ay tinawag siyang lintik na daga. Isa sa mga bandido ang malakas na nagsabi na dapat silang pamana. Hindi nila dapat hayaan siyang makarating siya sa hagdan. Kaagad pagkatapos nito, maraming lalaki ang nagsimulang pamana sa kanya gamit ang mga pana. Nagsimulang tumakbo si Vlad pasulong, umiiwas sa mga palaso at may tinitingnan. Tumalon siya sa bakod, at tumalon sa kabilang panig. Hinawakan niya ang chandelier na nakabitin sa gitna ng bulwagan. Ito ay umindayog at dahil dito ay hindi siya matamaan ng mga bandido gamit ang kanilang mga pana. Pagkatapos noon, na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha, tumalon siya sa balkonahe at natalo ang mga mamamana sa ilang mabilis na hampas. Ang mga sundalo ay labis na nagulat sa ginawa niya. Patuloy na naglakad ng dahan-dahan si Vlad at sinabi na nagulat siya sa ingay. Naghihintay ba sila sa kanya? At pupunta na sana siya sa kanila. Tiningnan siya ng mga bandido na may pagtataka sa kanilang mukha at kinuha ni Vlad ang tsaa na nakatayo sa mesa at ininom ang laman. Pagkatapos noon ay itinapon niya ito sa sahig at ang likido mula sa tsaa ay tumapon. Pinunasan niya ang kanyang mukha gamit ang kanyang kamay at nagtanong. Dapat ba siyang pumunta ulit sa kanila? O maglalakas loob na silang lumapit sa kanya ngayon? Sa huli, dapat silang singilin para sa katotohanang nanirahan sila sa kanyang bahay sa buong panahong iyon.
Labis na nagulat ang mga bandido sa sinabi niya at tahimik siyang tinitigan. Nagsimulang maglakad ng dahan-dahan si Vlad at naisip na baka inakala ni One-Armed Jack na ito ang teritoryo niya. Ngunit iyon ay isang nakamamatay na pagkakamali sa kanyang panig. Ito ang Rosa's Smile, ang kanyang pugad.